Huwag mong dungisan ang sahig ng opisina ng asawa mo sa dumi na dala mo mula sa bundok tala. Nakakahiya ka. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang pulubi na naligaw sa palasyo ng mga ilustre. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Bahagyang napaatras si Tala, halos hindi maikilos ang kanyang mga binti na tila gawa sa mabigat na tingga. Sariwa pa ang sugat sa kanyang balikat mula sa 48 oras na engkwentro sa kagubatan ng Mindanao. Ngunit mas masakit ang bawat katagang binibitawan ng kanyang biyenan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang tinitipon ang isang maliit na pilus na kahon. Sa loob niyon ay ang medalya ng kagalingan, isang karangalang nakuha niya sa pagbubuwis ng buhay para sa bayan. Balak niya sanang isorpresa si Tristan para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Akala niya, sa pag-uwi niya, ang init ng yakap ng asawa ang magpapahilom sa kanyang mga pasa. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang amoy ng mamahaling pabango na hindi sa kanya, isang halimuyak ng lavender at vanilya na nagmumula sa babaeng nakaupo sa mismong kandungan ni Tristan. Si Bella, ang anak ng kasosyo ni Tristan sa negosyo, na nakasuot ng sutlang damit na tila hindi pa nakararanas ng kahit isang patak ng pawis sa buong buhay nito. "Mommy, let her be," malamig na wika ni Tristan habang hindi man lang inaalis ang tingin sa mga dokumentong nasa harap niya. Ni hindi niya tinapunan ng sulyap ang asawang dumanas ng impyerno sa loob ng 2 araw. Tala, bakit ka ba bigla-biglang sumusulpot? Hindi ba't sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta rito sa opisina na mukhang gwardyang hindi nakatulog ng 1 linggo? You're embarrassing me in front of Bella. Tila tinakasan ng hangin ang mga baga ni Tala. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi na dahil sa pagod, kundi dahil sa isang uri ng pait na dahan-dahang lumalason sa kanyang sistema. Nakita niya kung paano hinaplos ni Bella ang braso ni Tristan. Isang mapang-asar ng ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito. Lalapit sana si Tala. Susubukan pang iligtas ang natitirang piraso ng kanyang dignidad nang mabilis na humarang si Doña Esmeralda. Isang mabilis na pag-angat ng kamay at ang malakas na pagtama ng palad ng matanda sa namamagang pisngi ni Tala ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Hindi nakaimik si Tala. Nanigas siya sa kinatatayuan habang ang lasa ng sarili niyang dugo ay nagsisimulang humalo sa kanyang laway. "Makinig ka sa akin, Tala," gigil na bulong ni Doña Esmeralda habang nanunuri ang kanyang mga matang tila sa agila. "Para sa dangal ng pamilya ilustre, mananatili kang tahimik. Ang anak ko ay gumagawa ng malalaking hakbang para sa kinabukasan ninyo. Ang isang mabuting asawa ay marunong magbulag-bulagan para sa pag-angat ng kanyang kabiyak. Kung hindi mo kayang gawin iyon, wala kang karapatang dalhin ang apelyidong ito." Kasabay ng pag-init ng kanyang pisngi ay ang biglang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Sa kabila ng panlalabo ng paningin dahil sa nagbabadyang luha, pilit niyang binasa ang mensaheng natanggap. Isang anonymous alert mula sa kanyang bangko. Naramdaman ni Tala ang tila paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang lahat ng perang naipon niya mula sa kanyang mga sahod at bonus, ang perang nakalaan sana para sa operasyon sa puso ng kanyang ama sa Leyte sa susunod na linggo, ay tuluyan nang na-withdraw. Isang kabuuan na umabot sa huling sentimo. Sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang kumikinang na bagay sa daliri ni Bella. Isang malaking brilyante na nakalagay sa isang platinum band. Ang kintab nito ay tila nangungutya sa kanya, na para bang sinasabi nito kung saan napunta ang bawat butil ng pawis at dugong inalay niya sa serbisyo. "Tristan," ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na labi ni Tala. Ngunit ang asawa niya ay tumayo lamang, inayos ang kanyang kurbata at inilahad ang kamay kay Bella upang alalayan itong tumayo. "Let's go, Bella. We have a reservation at 8:00. Tala, umuwi ka na at maligo.
You smell like gunpowder and failure. Huwag mong sirain ang gabi ko. Naiwan si Tala na nakatayo sa gitna ng marangyang opisina habang ang tunog ng kanilang mga yabag ay dahan-dahang naglalaho sa pasilyo. Ang medalya sa kanyang palad ay tila naging isang pirasong bakal na walang saysay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Tumingala siya sa kisame, pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng mga luhang alam niyang hindi nararapat sa mga taong kani-kanina lang ay pumatay sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng isang apoy na hindi nila inaasahang magmumula sa kanya. Para kanino nga ba ang bawat bala na sinaloko sa gitna ng digmaan kung ang sarili kong asawa ang kikitil sa aking puso, sa loob ng aming sariling tahanan? Kasalanan mo ito, Tala. Kung hindi ka sana palagi ang wala, kung hindi mo mas pinipili ang mga bala at putik kaysa sa pag-aalaga sa akin bilang asawa, hindi ako mapipilitang maghanap ng init sa piling ng iba. Ang mga salitang yon ni Tristan ay tila mga huling pako na ibinabaon sa krus na pasan-pasan ni Tala. Nakatayo sila sa gitna ng kanilang malawak na sala sa mansyon ng mga ilustre, isang silid na pinaliligiran ng mga mamahaling antigong kasangkapan at mga pader na gawa sa malamig na marmol. Ngunit para kay Tala, ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila isang selda na unti-unting kumikitil sa kanyang paghinga. Hindi makapaniwala si Tala habang pinagmamasdan ang asawa. Pagod na ang kanyang katawan, masakit ang kanyang pisngi, at durog ang kanyang puso. Ngunit ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay nakatayo sa harap niya na tila siya pa ang biktima. Inayos ni Tristan ang kanyang mamahaling relo, ang mismong relong binili ni Tala mula sa kanyang unang malaking bonus sa serbisyo. At tiningnan siya ng may halong pandidiri. Don't look at me like that, Tala. I am a man of needs. Isang taon tayong hindi nagkasama ng maayos dahil sa mga deployment mo. I built this empire while you were playing soldier in the mountains. At ngayon, babalik ka rito para gumawa ng eksena at hiyain ako sa harap ni Bella? You are so selfish. Gusto sanang sumigaw ni Tala. Gusto niyang ipamukha rito na ang empire na sinasabi nito ay itinayo gamit ang mga pautang na siya ang naging garantor at ang bawat barya sa kanilang bank account ay mula sa kanyang mga hazard pay at sahod na hindi niya kailanman ginastos para sa sarili. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Ang bawat salita ay nananatiling nakabara, nagiging lason sa kanyang kalooban. Dahan-dahang pumasok si Doña Esmeralda sa eksena. Hawak ang kanyang kulay gintong tranggahat. Ang bawat butil nito ay kumakalansing ng marahan sa bawat hakbang niya. Huminto siya sa tabi ng kanyang anak at tiningnan si Tala mula ulo hanggang paa, na tila isang maruming basahan na nakaharang sa daan. Tala, Hija, kailangan mong lawakan ang iyong isip. Simula ng matanda sa tono na tila nagtuturo sa isang batang walang malay, ngunit ang bawat salita ay puno ng kamandag. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling. Kami ang kumuha sa iyo mula sa kahirapan ng Leyte. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Utang mo sa amin ang lahat ng meron ka ngayon. Isang maliit na pagkakamali lang ni Tristan, gagawan mo na ng malaking gulo. Napakababaw mo. Pera ko ang ginamit niya, Mami. Sa wakas ay nakapagsalita si Tala. Ang kanyang boses ay paos at basag. Pera iyon para sa operasyon ni tatay. Paano niyo nagawang galawin ang perang alam niyong buhay ng magulang ko ang nakasalalay? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Esmeralda. Ang pera ay kikitain pa, Tala. Ngunit ang reputasyon ng mga ilustre, iyan ang hindi mababayaran. Iyon ang ginamit ni Tristan para masigurado ang mga kontrata natin. At kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, gagawin mo ang nararapat. I want you to resign from the service. Ngayon din, nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang kanyang uniforme
ang kanyang ranggo, ang tanging bagay na nagpapatunay na siya ay higit pa sa isang anino. Sa bahay na ito ay nais nilang bawiin sa kanya. No, matigas na sagot ni Tala habang kinukuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Iyon na lang ang natitira sa akin. Humakbang nang malapit si Doña Esmeralda, ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal kay Tala. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato, na wala ang mapagkunwaring pagiging maamo. Huwag mo akong subukan, Tala. Isang tawag ko lang sa aking mga koneksyon sa gobyerno. Hindi lang ang trabaho mo ang mawawala. Masisigurado ko rin na ang lahat ng medical subsidy at pension na tinatanggap ng ama mo sa probinsya ay mapuputol sa isang kisap mata. Isipin mo ang iyong ama, Tala. Isipin mo kung kakayanin ba ng mahina niyang puso ang malaman na ang kanyang paboritong anak ay naging sanhi ng kanyang paghihirap. Naramdaman ni Tala ang tila pagguho ng mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat hininga niya ay naging isang pasakit. Nakatingin siya kay Tristan, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa o pagtatanggol. Ngunit ang asawa niya ay nakatalikod na, tila mas interesado sa screen ng kanyang cellphone kaysa sa kapalaran ng asawa. Tumalikod si Doña Esmeralda. Iniwan si Tala na nakatayo sa gitna ng kadiliman ng mansyon. Mayroon kang 24 na oras para magdesisyon, Tala. Ang iyong dangal bilang sundalo o ang buhay ng iyong ama. Piliin mo ng mabuti. Nanatiling nakatayo si Tala sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan, kung saan nararamdaman niya ang isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng kahit anong bendahe. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa mga dahon ng puno. Isang malungkot na ritmo na tila sumasabay sa pagpatak ng kanyang mga luha na hindi na niya kayang pigilin. Paano mo pipiliin ang iyong sarili kung ang bawat hakbang mo palayo ay nangangahulugan ng kamatayan ng taong pinakamahal mo? Walang kwentang piraso ng bakal. Masyadong matalim ang mga kanto, baka makasira pa ng barnis ng aking mamahaling mesa. Ang boses ni Doña Esmeralda ay kasabay ng tunog ng paglipat ng pahina ng dyaryo sa loob ng silid-aklatan. Nang pumasok si Tala upang hanapin ang kanyang gamit, tumigil ang kanyang mundo. Ang kanyang medalya ng kagalingan, ang sagisag ng kanyang dugo, pawis at ng mga kasamahang hindi na nakauwi mula sa giyera ay naroon sa sahig, ginagamit na pamatong sa isang tumpok ng mga lumang dyaryo at basurang itatapon na sana. Dahan-dahang lumapit si Tala. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Yumuko siya, ang kanyang nanginginig na kamay ay dumapo sa malamig at gasgas na ibabaw ng medalya. Pinahid niya ang alikabok dito gamit ang dulo ng kanyang lumang t-shirt. Ang bawat gasgas sa metal ay tila isang sugat na bumubukas muli sa kanyang dibdib. Doña Esmeralda, ito po ay hindi lamang bakal. Bulong ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang hanging naghihingalo. Simbolo ito ng buhay na itinaya ko para sa katahimikan ng lahat, kabilang na ang bahay na ito. Isang mapanghamak na singhal ang narinig niya mula sa matanda. Hindi man lamang nag-angat ng tingin ang Donya mula sa binabasa. Ang katahimikan ng bahay na ito ay galing sa pera ni Tristan, hindi sa mga dekorasyong nakasabit sa dibdib mo, Tala. Sa mundong ito, ang tanging medalyang may halaga ay ang mga gintong barya sa bangko. At sa pagkakaalam ko, kahit isang kusing ay wala ka nang natitira. Tumayo si Tala. Hawak ang medalya na parang isang huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa labas ng silid, nakita niya si Nanay Isabel, ang matandang katulong na halos 30 taon na sa pamilya ilustre. Ang mga mata ni Nanay Isabel ay puno ng habag, isang emosyong matagal nang hindi nararamdaman ni Tala. Sa loob ng mansyong yon, dinala siya ni Nanay Isabel sa kusina.
malayo sa mapanghusgang paningin ng mga amo. Doon, sa kabila ng init ng kalan at amoy ng nilulutong almusal, iniabot ng matanda kay Tala ang isang baso ng mainit na tubig at isang pirasong pandesal. Iha, mahinang simula ni Nanay Isabel, ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng katandaan, ngunit may tatag ng katotohanan. Hindi ka nararapat sa ganitong pagtrato. Nakikita ko kung paano mo sila pinagsilbihan. Nakikita ko kung paano mo ipinapadala ang bawat sentimo ng sahod mo rito habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan. Wala na akong magawa, Nanay Isabel. Sagot ni Tala, ang kanyang mga luha ay sa wakas ay kumawala na at pumatak sa ibabaw ng mesa. Ang tatay ko. Ang buhay ng tatay ko. Ang hawak nila. Humawak si Nanay Isabel sa kamay ni Tala. Ang kanyang mga palad ay magaspang at puno ng pilat ng pagtatrabaho. Ngunit ito ang pinakamainit na hawak na naramdaman ni Tala sa loob ng maraming taon. Makinig ka sa akin, Tala. Huwag kang padala sa kanilang mga pananakot. Kagabi, narinig ko silang nag-uusap sa opisina. Hindi lang ang pera mo para sa operasyon ang kinuha ni Tristan. May mas malalim silang pinaplano. May mga dokumentong pinirmahan si Tristan gamit ang pangalan mo habang ikaw ay nasa bundok. Ginagawa ka nilang panangga sa mga iligal nilang gawain. Nanigas si Tala sa kanyang kinauupuan. Ang pagod na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang gulugod. Hindi lamang siya pinagtataksilan bilang asawa, ginagawa rin siyang kasangkapan sa isang krimen na wala siyang kinalaman. Bago pa makapagtanong ng higit pa si Tala, narinig nila ang malakas na pagtawag ni Tristan mula sa itaas. Ang bawat hakbang nito pababa ng hagdan ay tila isang hatol na papalapit. Mabilis na bumitaw si Nanay Isabel at bumalik sa kanyang ginagawa, ngunit may isang maliit na papel siyang iniwan sa palad ni Tala. Itago mo yan. Iyan ang address ng warehouse na madalas puntahan ni Tristan kasama si Bella kapag gabi. Doon nila dinadala ang mga gamit na hindi dumadaan sa resibo. Isinilid ni Tala ang papel sa kanyang bulsa kasama ang kanyang medalya. Nang pumasok si Tristan sa kusina, muling bumalik ang maskara ng malamig na kawalang kibo sa mukha ni Tala. Tiningnan siya ni Tristan ng may halong inis. Tala, ihanda mo ang sasakyan. Ihahatid mo ako sa airport. At pagbalik mo, ayusin mo ang lahat ng gamit ni Bella sa guest room. Dito na muna siya mananatili para sa business expansion namin. Isang reklamo mula sa'yo at alam mo na ang mangyayari sa tatay mo sa Leyte. Tinitigan ni Tala ang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nakikita sa kanyang mga mata, kundi ang isang matalim na pagmamasid ng isang sundalong nag-aaral sa kanyang kalaban. Ang bawat pangungutya ni Tristan ay nagiging bala na itatabi ni Tala para sa araw ng kanyang pagbawi. Opo, Tristan, ang tanging sagot ni Tala. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat titik ng pangalan ng asawa ay parang isang panunumpa ng paghihiganti. Habang naglalakad siya palabas ng kusina, naramdaman ni Tala ang bigat ng papel sa kanyang bulsa. Isang lihim na pintuan ang dahan-dahang bumubukas. At sa likod niyon ay ang katotohanang maaaring magpabagsak sa buong pamilya, ilustre, o ang tuluyang magbaon sa kanya sa hukay sa Monmamakyum. Tristan, parang awa mo na. Kahit kalahati lang ng perang yun ang ibalik mo sa akin. Ang tatay ko, hindi na siya makahinga ng maayos. Kailangan na siyang operahan sa Lunes. Kung hindi, baka hindi na siya umabot sa susunod na buwan. Nakaluhod si Tala sa malamig na sahig ng silid ni Tristan. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagsasanay ay nanginginig habang nakahawak sa laylayan ng Amerikana ng asawa. Hawak pa rin niya ang isang basang-basahan. Kakatapos lang niyang linisin ang bawat sulok ng silid na tutulugan ni Bella, ang babaeng dahan-dahang nagnanakaw ng kanyang buhay. Ang bawat patak ng pawis ni Tala ay tila naging abo sa harap ng kawalang puso
ng lalaking nasa harap niya. Hindi man lamang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Tristan. Patuloy siya sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng malaking salamin. Tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon ng may paghanga. Kinuha niya ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Ang kislap ng brilyanteng nasa loob ay tila isang matalim na liwanag na tumama sa mga mata ni Tala. Isang liwanag na hindi nagbibigay ng pag-asa, kundi ng matinding hapdi. Tala, paulit-ulit na lang ba tayo? Ang malamig na sagot ni Tristan. Sinabi ko na sa'yo, kailangan ko ang perang iyon para sa social standing natin. Isang investment ang singsing na ito para kay Bella. Ang ama niya ang susi para makuha ko ang malaking proyekto sa gobyerno. Kapag nakuha ko na ang kontratang yon, mababayaran din kita. Bakit ba hindi ka makapaghintay? Investment? Ang boses ni Tala ay halos isang pabulong na sigaw. Buhay ng tatay ko ang kinuha mo, Tristan. Paanong ang isang pirasong bato ay naging mas mahalaga kaysa sa hininga ng biyenan mo? Pinaghirapan ko ang perang iyon sa gitna ng panganib. Dugo ko ang nakadilig sa bawat sentimong kinuha mo nang walang paalam. Tumalikod si Tristan at tiningnan si Tala. Nang may halong inis, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Ang ama mo ay matanda na, Tala. Kahit operahan pa siya, ilang taon na lang ba ang itatagal niya? Pero ang proyektong ito? Ito ang maglalagay sa pamilya ilustre sa itaas. At kung talagang mahal mo ako, maiintindihan mo na ang sakripisyong ito ay para sa ating lahat. Sa sandaling iyon, pumasok si Bella sa silid. Nakasuot ito ng isang manipis na silk robe, tila komportableng-komportable sa loob ng bahay na dapat ay kay Tala lamang. Lumapit siya kay Tristan at yumakap sa braso nito, habang ang kanyang mga mata ay nanunuya kay Tala na nakaluhod pa rin sa sahig. Sweetie, ready na ba ang car natin? May dinner pa tayo with the governor, right? Masayang wika ni Bella. Tiningnan niya si Tala at nagpanggap na nagulat. Oh, Tala, nandyan ka pa pala. Akala ko tapos mo nang ayusin ang mga sapatos ko sa closet. Make sure na hindi yan maalikabukan, ha? Mahal ang mga koleksyon ko. Naramdaman ni Tala ang tila pagputok ng isang ugat sa kanyang ulo. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay nagnanais na tumayo at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila nakagapos ng mga tanikala ng blackmail ni Doña Esmeralda. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang dibdib, nag-iiwan ng isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Tumayo si Tala ng dahan-dahan, ang kanyang mga binti ay nangangatog ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang dalawa, ang asawang naging kriminal sa kanyang paningin at ang babaeng naging simbolo ng kanyang pagkawasak. Ang brilyanteng suot ni Bella ay tila sumisipsip ng lahat ng liwanag sa mundo. Iniwan si Tala sa isang madilim na sulok ng kawalang katiyakan. Sana ay mabusog kayo sa dinner nyo. Mahinang wika ni Tala. Ang kanyang mga mata ay tuyo na, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nalulunod sa pait. Sana ay hindi kayo mabulunan sa bawat subo ng pagkaing binili nyo gamit ang perang dapat ay pambili ng gamot ng isang matandang naghihingalo. Hindi na sumagot si Tristan. Hinila na niya si Bella palabas. Ang tunog ng kanilang halakhakan ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Tala. Sa katahimikan ng silid, tanging ang tunog ng sariling hininga ni Tala ang naririnig niya, mabigat, hirap, at puno ng puot. Kinuha niya ang kanyang cellphone nang maramdaman ang pag-vibrate nito. Isang text message mula sa kanyang kapatid sa Leyte. Ate, isinugod uli si tatay sa emergency room. Hindi na siya nagre-react sa gamot. Sabi ng doktor, kailangan na talaga siyang operahan bukas ng umaga. Ate, nasaan na ang pera? Sabi mo ayos na ang lahat. Nabitawan ni Tala ang basahang hawak niya. Ang basang tela
ay lumikha ng isang malungkot na tunog sa sahig, tila isang huling hininga na pinakawalan. Ang bawat letra sa screen ng kanyang cellphone ay tila naging mga uod na kumakain sa kanyang pag-asa. Tumingin siya sa bintana, sa malawak na hardin ng mga ilustre na pinaliligiran ng matataas na pader at mga security guard. Napagtanto niya na ang mansyong ito ay hindi isang tahanan, kundi isang libingan para sa mga taong katulad niya. Isang lugar kung saan ang buhay ng isang mahirap ay mas mura pa kaysa sa kislap ng isang brilyante. Hanggang kailan mo kayang ipagpalit ang iyong katinuan para sa isang pag-ibig na matagal nang naging bangkay? Karim, wala na si tatay-ate. Hindi na siya umabot sa operasyon. Kaninang 8:00 ng gabi, huminto na ang kanyang puso. Ang boses ng kanyang kapatid na si Lito sa kabilang linya ay punong-puno ng hikbi. Bawat salita ay tila isang palasong tumatagos sa kaluluwa ni Tala. Sa sandaling iyon, tila huminto rin ang mundo para kay Tala. Ang telepono sa kanyang kamay ay naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Unti-unting dumudulas mula sa kanyang mga daliri hanggang sa lumikha ito ng isang tuyong tunog sa ibabaw ng marmol na sahig. Nakaluhod si Tala sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag ng mansyon. Sa ibaba, sa malawak na hardin, ay kasalukuyang idinadaos ang isang marangyang selebrasyon para sa kaarawan ni Bella. Maririnig ang masayang tugtugan ng banda, ang malalakas na tawanan ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad ng Maynila, at ang tunog ng mga basong nagkakaumpugan habang nagtatagay para sa kinabukasan ng mga ilustre. Ang bawat halakhak na umaakyat sa pasilyo ay tila mga kuko na kumakalmot sa sugatang puso ni Tala. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim, masyadong matindi para lamang sa tubig na pumatak. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng panlalamig na nagsimula sa kanyang mga paa hanggang sa balutin ang buong katawan niya. Dahan-dahan na siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na kahoy. Naglakad siya patungo sa balkonahe. Tinatanaw ang kislap ng mga makukulay na ilaw sa ibaba. Nakita niya si Tristan, nakasuot ng puting tuxedo, masayang nakikipag-usap sa mga negosyante habang ang isang kamay ay nakaakbay sa baywang ni Bella. Ang sing-sing na brilyante sa daliri ni Bella ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang sing-sing na binili gamit ang perang dapat ay nagligtas sa buhay ng kanyang ama. Tristan. Pabulong na wika ni Tala. Ang kanyang tinig ay tila nanggaling sa ilalim ng lupa. Bumaba si Tala. Hindi alintana ang kanyang hitsura, ang kanyang unipormeng lukot-lukot, at ang kanyang mukhang maputla na tila isang multong naglalakad sa gitna ng mga buhay. Pagdating niya sa hardin, tila nahati ang karamihan. Ang mga bisita ay nagbubulungan, pinagmamasdan ang asawang sundalo ni Tristan na tila isang dumi sa gitna ng kanilang kakinangang taglay. Huminto si Tala sa harap ni Tristan. Ang musika ay tila dahan-dahang humina sa kanyang pandinig. Pinalitan ng paulit-ulit na boses ni Lito. Wala na si tatay. Tristan, patay na ang tatay ko. Ang boses ni Tala ay patag. Walang emosyon, ngunit ang bawat titik ay may bigat ng isang sumpa. Tumigil sa pagtawa si Tristan, bahagyang kumunot ang kanyang noo, ngunit sa halip na awa ay inis ang rumihistro sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Tala at hinawakan ito ng mahigpit sa braso, pilit na inilalayo sa gitna ng mga bisita. Tala, hindi ngayon ang oras para sa drama mo. Pabulong na bulyaw ni Tristan. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humalo sa matapang na pabango ni Bella. Nakikita mo namang may mga bisita tayo. Huwag kang gagawa ng eksena rito. Kung gusto mong magluksa, pumunta ka sa kwarto mo at huwag kang lumabas hanggat hindi natatapos ang party. Ang pera, Tristan. Ang pera ko. Ang tanging nasambit ni Tala habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Anong pera? Sinabi ko na sa'yo, gagamitin natin yon para sa negosyo. Singit ni Doña Esmeralda na biglang sumulpot sa kanilang likuran
Hawak ang isang baso ng champagne. At mamatay rin naman ang ama mo, Tala. Matanda na siya. Huwag mong isisi kay Tristan ang natural na takbo ng buhay. Ngayon, umakyat ka na bago ko patawagan ang mga guwardya para kaladkarin ka palabas. Tiningnan ni Tala ang mag-ina at sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na nararamdaman niya para kay Tristan ay tuluyan ng naputol. Ang huling piraso ng kanyang pasensya ay naging abo. Wala siyang sinabi, hindi siya sumigaw, hindi siya nanampal. Tumalikod siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang palayo sa kanila ay tila isang paglilibing sa kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya palabas ng gate ng mansyon, naririnig niya sa likuran ang muling pagsabog ng tawanan at ang pagpapatuloy ng musika. Ang party ay nagpatuloy na tila walang namatay, na tila ang buhay ng kanyang ama ay wala pang halaga ng isang bote ng alak na iniinom nila. Sa labas ng gate, sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, tumingala si Tala. Ang mga bituin ay tila mga malamig na matang nakatingin sa kanya. Inilabas niya ang kanyang medalya ng kagalingan mula sa kanyang bulsa at hinawakan ito ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Tay, patawarin niyo ako dahil naging mahina ako. Pabulong niyang panata sa hangin. Patawarin niyo ako dahil hinayaan ko silang tapakan ng dangal natin. Pero sumusumpa ako. Sa bawat luhang hindi ko mailabas ngayon, bawat isa sa kanila ay magbabayad. Sisiguraduhin kong ang halakhak niyo ngayon ang magiging huling tunog ng kaligayahan na mararanasan niyo. Wala nang natitira kay Tala, kundi ang kanyang puot. At sa gabing iyon, ang puot na iyon, ang naging tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para huminga. Ang martir na si Tala ay pumanaw kasabay ng kanyang ama at isang bagong tala ang isinilang. Isang mandirigmang wala ng kinatatakutan dahil wala na siyang natitirang mawawala. Hindi lang si tatay ang inilibing ko sa araw na ito. Kasama niyang nahimlay sa lupang ito ang babaeng naniwala sa pag-ibig ng isang ilustre. Ang hangin sa Leyte ay may amoy ng alat mula sa dagat at ng mga nalalantang bulaklak sa ibabaw ng kabaong. Nakatayo si Tala sa harap ng payak na kahoy na kabaong ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang tuyong balon. Wala nang luhang mailabas. Tanging ang natitirang pait na lamang ang nananahan sa kanyang kalooban. Habang ang mga kapitbahay ay nagbubulungan ng pakikiramay, ang bawat salita nila ay tila malayong alingaw-ngaw lamang sa pandinig ni Tala. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito mula sa dumi ng giyera, ngunit nararamdaman pa rin niya ang gasgas ng bawat sentimong ninakaw ni Tristan. Ang kanyang ama ay nakahimlay sa loob, suot ang kanyang kaisa-isang barong na may mantsana ng katandaan. Walang magarbong bulaklak mula sa pamilya ilustre, walang abuloy, walang kahit isang tawag mula sa asawang nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ate, anong gagawin natin? Ang tanong ni Lito, ang kanyang bunsong kapatid, habang humihikbi sa kanyang tabi. Wala na tayong matitirhan. Sabi ng bangko, ang lupang ito ay naisangla na pala ni Tristan noon pang nakaraang taon. Paano nangyari iyon? Hindi ba't pangalan mo ang nakalagay sa titulo? Hindi sumagot si Tala. Sa halip dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng kabaong. Ang kanyang mga daliri ay bumabakas sa magaspang na kahoy. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, ang kanyang ama. Noong siya ay bata pa, na nagsasabing ang tunay na kayamanan ng isang tao ay ang kanyang dangal. Lito, huwag kang mag-alala. Ang boses ni Tala ay naging kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Ang lahat ng kinuha nila, babawiin natin. Higit pa sa lupa, higit pa sa pera. Ang dangal nating tinapakan nila, ibabalik ko sa atin. Dahan-dahang lumapit si Tala sa kabaong at inayos ang kwelyo ng barong ng kanyang ama. Ito ang kanyang golden moment, isang huling haplos ng pagmamahal.
Napansin niya ang isang maliit na lukot na papel na nakasuksok sa bulsa ng kanyang ama. Kinuha niya ito at binuksan. Ito ay isang resibo ng huling padala ni Tala. Ngunit may nakasulat na mga numero sa likod nito na hindi pamilyar sa kanya. Mukhang ito ay isang account number at sa tabi niyon ay ang pangalan ng isang kumpanya. Illustre Logistics and Holdings. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Napagtanto niya na kahit sa huling sandali ng buhay ng kanyang ama, may iniwan itong bakas na maaaring maging susi sa kanyang paghihiganti. Mukhang may nalaman ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay, isang lihim na marahil ay naging dahilan kung bakit hindi ito binigyan ng tulong ni Tristan. Pumasok si Tala sa kanilang maliit na silid at kinuha ang kanyang military duffel bag. Inilabas niya ang kanyang uniforme, ang camouflage na puno ng mga pilat ng labanan. Isinuot niya ito ng dahan-dahan. Ang bawat botones ay tila isang panunumpa. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa. Hindi na siya ang manugang na yumuyuko. Siya na muli, si Lieutenant Tala Magbanua, ang pinakamahusay na intelligence officer ng kanyang unit. Lumabas siya ng bahay at hinarap ang dapit hapon. Ang kulay kahel na langit ay tila nagbabaga, sumasalamin sa apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang lumang burner phone at nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. "Sir, this is Tala." Wika niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay walang panginginig, tila isang utos na galing sa itaas. "I want to report back to duty, but I need a special assignment. I need access to the Anti-Money Laundering Task Force files." "Tala? Akala ko ba magre-resign ka na para sa pamilya mo?" Ang baka sakaling tanong ng kanyang dating hepe. "Wala na akong pamilya, sir," ang sagot ni Tala habang tinitingnan ang puntod ng kanyang ama na dahan-dahang tinatakpan ng lupa. "Ang tanging meron na lang ako ay ang misyong ito. At sisiguraduhin kong walang sino mang makakaligtas sa oras na magsimula na akong maningil." Habang ang huling sulyap ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, isang bagong determinasyon ang bumalot kay Tala. Alam niyang ang daan patungo sa katarungan ay madugo at puno ng panganib. Ngunit handa siyang dumanas ng higit pa sa impyerno upang makitang lumuluhan ng dugo ang mga ilustre. Ngunit bago siya umalis, isang itim na sasakyan ang huminto sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba at nag-iwan ng isang puting sobre sa tapat ng kanilang gate bago mabilis na umalis. Nang kunin ito ni Tala at buksan, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito sulat ng pakikiramay, ito ay isang subpina. Idinedemanda siya ng pamilya, ilustre, ng kasong estafa at malversation of funds. Ang mga biktima ay naging salarin at ang digmaan ay bago pa lamang nagsisimula. "Di ka na." Ang katarungan ay parang isang sniper. Hindi ito kailangang mag-ingay. Kailangan lang nitong tumama sa tamang oras at sa tamang pagkakataon. Sa loob ng isang madilim at masikip na silid sa isang lumang apartment sa labas ng kampo, tanging ang asul na liwanag mula sa laptop ang nagbibigay ng anyo sa mukha ni Tala. Ang subpuena na ipinadala ng mga ilustre ay nakapatong sa mesa. Sa tabi niyon ay ang baso ng malamig na kape at ang medalya ng kanyang ama. Ang bawat titik sa dokumentong yon ay tila mga uod na pilit kumakain sa kanyang dangal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan. Ang bawat kasinungalingang nakasulat doon ay nagiging gasolina para sa apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Narinig niya ang marahang pagkatok sa pinto, 3 beses na maikli, 2 beses na mahaba. Isang hudyat na tanging sila lamang ang nakakaalam. Binuksan ni Tala ang pinto at pumasok ang isang lalaking may malapad na balikat at tila palaging alerto ang mga mata. Si Boggs, ang kanyang pinagkakatiwalaang kumpare at ang pinakamagaling na techman ng kanilang unit. "Mista!" Bati ni Boggs, ang boses ay puno ng respeto, ngunit may bahid ng pag-aalala. "Balita ko ay
Idinimanda ka ng mga hayop na yan. Akala ba nila ay uurong ang isang tala magbanua sa isang pirasong papel? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Akala nila ay nabaon na ako kasabay ni Tatay Boggs. Ngunit hindi nila alam, sa bawat hukay na ginagawa nila para sa akin, sarili nilang libingan ang kanilang tinatapos. Inilapag ni Boggs ang isang maliit na drive sa mesa. Nakuha ko na ang mga files na hiningi mo. Mahirap pasukin ang server ng Illustre Logistics, masyadong makapalang firewall na inilagay ni Tristan. Mukhang may itinatago silang higit pa sa nakikita ng mata. Habang sinusuri nila ang mga dokumento, naramdaman ni Tala ang tila paghinto ng kanyang hininga. Ang mga account number na nahanap niya sa bulsa ng kanyang ama ay tumutugma sa mga transaksyong nakapaloob sa isang NGO na tinatawag na Sandigan ng Mga Asawa. Ito ang NGO na itinatag ni Tristan kung saan si Tala ang nakaupong pangulo nang hindi niya nalalaman. Tingnan mo ito, Tala. Turo ni Boggs sa screen. Ang mga pondong dapat ay para sa mga byuda ng mga sundalo, inililipat sa isang offshore account sa pangalan ni Bella Valderrama. Pero ang pirma sa bawat transfer, pirma mo, Tala, isang napakagaling na panggagaya. Naramdaman ni Tala ang tila pagbaon ng isang matalim na karayom sa kanyang puso. Hindi lang siya ninakawan ng pera, ninakawan din siya ng pangalan upang gamitin sa pagtataksil sa sarili niyang mga kasamahan. Ang mga proyektong akala niya ay tulong para sa mga pamilya ng mga sundalo ay mga ghost projects lamang. Mga proyektong nasa papel lang, pero ang pondo ay napupunta sa mga luho ni na Tristan at Bella. Ito ang dahilan kung bakit nila ako gustong ipakulong. Bulong ni Tala habang tinititigan ang mga pekeng dokumento. Gusto nilang ako ang sumalo ng lahat ng krimen nila bago pa man pumutok ang balita. Ginawa nila akong biktima at ngayon, ginagawa nila akong salarin. Nagbahagi sila ni Boggs ng isang payak na pagkain, isang pakete ng biskwit na pinaghatian nila, tulad ng ginagawa nila sa gitna ng masukal na kagubatan nung sila ay nasa misyon pa. Ito ang golden moment ni Tala. Sa kabila ng dumi at baho ng mundong kinasasadlakan niya, mayroon pa ring mga taong handang tumayo sa tabi niya dahil sa tunay na kapatiran, hindi dahil sa pera. Anong plano natin, Mista? Tanong ni Boggs habang inililigpit ang kanilang kinainan. Hahayaan ko silang isipin na nananalo sila. Sagot ni Tala, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng asul na liwanag. Hahayaan ko silang ituloy ang demanda. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kapal ng mukha nila. Habang abala sila, sa paghila sa akin pababa, dahan-dahan nating puputulin ang bawat ugat ng kanilang negosyo. Bago umalis si Boggs, may iniabot siyang isa pang file kay Tala. May nakita rin akong kakaiba, Tala. May isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga private messages ni Tristan. Isang tao na nagbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa bawat kilos mo sa loob ng kampo. Nang buksan ni Tala ang file, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang taong nagtataksil sa kanya ay hindi lamang ang asawa niya at ang biyenan niya. May isa pang anino na nakatago sa dilim, isang taong itinuturing niyang kaibigan sa loob ng serbisyo. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkamatay ng kanyang ama. Isa pang kutsilyo ang bumaon sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya iiyak. Ang bawat pagtataksil ay nagiging bala sa kanyang armas at sisiguraduhin niyang walang sino man ang makakatakas sa oras na kalabitin na niya ang mitya ng paghihiganti. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng apartment ni Tala. Ang tunog ng makina nito ay tila isang babala sa gabing walang buwan. May nakamasid. Alam na nila kung nasaan siya. Sana ay sapat na ang halaga ng pagkatao mo, Aris, para sa bawat barya na tinanggap mo mula kay Tristan. Hindi ko akalain na ang isang kaibigang kasabay kong nangarap na linisin ang bayan ay siya palang unang maglalagay ng dumi sa aking likuran. Ang tinig ni Tala ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan habang tinititigan ang larawan sa kanyang laptop.
Ito ay isang kuha mula sa CCTV ng isang mamahaling restaurant kung saan kitang-kita ang pakikipagkamay ni Major Aris, ang kanyang mentor at itinuturing na kuya sa serbisyo kay Tristan Ilustre. Ang pagtataksil ay may sariling amoy at sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng silid ay naging kasing lansa ng nabubulok na isda. Naramdaman ni Tala ang tila pagguho ng huling pundasyon ng kanyang tiwala. Ang bawat impormasyong ibinahagi niya kay Aris tungkol sa kanyang investigasyon ay direkta palang nakakarating sa kanyang mga kalaban. Kaya naman pala palaging nauuna ang mga Ilustre sa bawat galaw niya. Kaya naman pala mabilis silang nakapagsampa ng kasong estafa laban sa kanya. Ang bawat yakap ng pakikiramay ni Aris nung mamatay ang kanyang ama ay isa palang matalim na pag-aaral kung saan siya mas madaling masasaktan. Dahan-dahang isinara ni Tala ang kanyang laptop. Hindi siya sumigaw. Ang galit niya ay hindi na parang bulkang mayon na nagbubuga ng apoy. Ito ay naging parang kailaliman ng dagat, malamig, madilim, at may kakayahang lumunod ng kahit anong duman. Bago ituloy ang kanyang misyon, nagpasya si Tala na bisitahin ang isa sa mga benepisyaryo ng NGO na sandigan ng mga asawa. Ito ang golden moment ng kanyang araw. Isang paalala kung bakit hindi siya maaaring sumuko. Natagpuan niya si Aling Martha, isang byuda ng isang sundalong nasawi sa basilan, sa isang maliit na barong-barong sa labas ng kuta. Tala, Hija. Bungad ni Aling Martha, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Salamat sa tulong na ipinadala mo noong nakaraang buwan. Sabi ng kinatawan ng NGO mo, malaki raw ang puso mo dahil kahit abala ka sa serbisyo, hindi mo kami nakakalimutan. Napakunot ang noo ni Tala. Anong tulong po yon, Aling Martha? Iyong 5,000 piso at ang isang kabang bigas, sagot ng matanda. Sabi nila, iyon na raw ang huling bahagi ng pensyon na nakuha niyo para sa amin. Naramdaman ni Tala ang tila pagbara ng isang malaking bato sa kanyang lalamunan. 5,000 piso? Sa mga dokumentong nakita niya, mahigit 50,000 piso ang nakasaad na ibinigay sa bawat byuda. Ang natitirang 45,000 ay nasaan? Naglaho sa mga alahas ni Bella at sa mga luho ni Tristan. Ginamit nila ang pangalan niya para magnakaw sa mga taong wala na ngang makain. Walang anuman po, Aling Martha. Pilit ng ngiti ni Tala, bagamat ang kanyang puso ay nagdurugo sa galit. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong sa susunod, higit pa riyan ang matatanggap ninyo. Ang katarungan ay malapit na. Pag-alis sa bahay ni Aling Martha, dinala ni Tala ang kanyang galit patungo sa address ng warehouse na ibinigay ni Nanay Isabel. Ang lugar ay liblib, pinalilibutan ng matataas na talahib at mga kalawanging yero. Walang ingay. Tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga puno ang maririnig. Gamit ang kanyang kasanayan sa pagmamanman, dahan-dahang lumapit si Tala sa isang maliit na siwang sa pader ng bodega. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng isang mabigat na pinto. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay sumasabay sa bawat hakbang ng mga taong nasa loob. Sa loob, nakita niya ang mga kahon-kahon ng mga gamot at kagamitang medikal na may tatak ng gobyerno. Ito ang mga kagamitang dapat ay para sa mga pampublikong ospital sa probinsya, kabilang na ang ospital sa Leyte, kung saan dapat ay naoperahan ang kanyang ama. Ngunit narito ang mga ito, itinatago at ibinebenta ng ilegal sa mga pribadong mamimili. At sa gitna ng bodega, nakita niya si Tristan at Bella. Masayang tinitingnan ang isang listahan ng mga benta. Ngunit hindi sila nag-iisa. May isang lalaking nakatalikod, nakasuot ng uniforme ng militar, ang kausap nila. Nang dahan-dahang humarap ang lalaki, naramdaman ni Tala ang tila paghinto ng kanyang mundo. Hindi lang si Major Aris ang naroon. Ang lalaking kakamay kay Tristan ay walang iba kundi si General Vergel, ang pinakamataas na opisyal na nag-utos sa kanya na mag-deploy sa Mindanao upang mailayo siya sa Maynila.
Magaling ang trabaho mo, Tristan. Wika ng general, ang boses ay puno ng awtoridad na may bahid ng kasamaan. Siguraduhin mo lang na ang asawa mong si Tala ay mananatiling nakakulong sa kasong isinampa nyo. Kapag nakialam ang intelligence unit sa bodega na ito, tayong lahat ay babagsak. Huwag kayong mag-alala, General! Sagot ni Tristan ng may mapangasar na ngiti. Sa tulong ni Aris, sisiguraduhin naming ang bawat ebidensyang makuha niya ay mapapalitan ng mga dokumentong magpapatunay na siya ang utak ng lahat ng ito. Sa mata ng batas, si Tala ang kriminal at tayo ang mga biktima. Napaatras si Tala. Ang kanyang likuran ay tumama sa isang kalawanging bariles na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkiskis ng metal. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tunog na yon ay tila isang putok ng baril. Sino yan? Ang sigaw ni Major Aris mula sa loob, kasunod ang tunog ng mabilis na pagbunot ng baril. Naramdaman ni Tala ang pagdaloy ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o sa pagtataksil sa kasal. Ito ay tungkol sa isang malawak na sindikato na kumikitil sa buhay ng libu-libong Pilipino, kabilang na ang kanyang sariling ama. Kailangan niyang tumakas, ngunit ang bawat sulok ng bodega ay dahan-dahang pinalilibutan ng mga tauhan ni Tristan. Ang huling nakita niya bago siya tumalon sa madilim na kanal ay ang anino ni Aris na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kanmo, iyang putik na bumabalot sa aking katawan sa madilim na kanal na ito ay hindi kasing dumi ng mga kamay na dati kong hinahagkan at pinagkakatiwalaan. Habang nakalubog ang kalahati ng katawan ni Tala sa mabaho at malamig na tubig ng drainage sa labas ng bodega, ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Nararamdaman niya ang hapdi ng gasgas sa kanyang binti, ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang ang kanyang Kuya Aris at ang kanyang general ay bahagi ng sindikatong pumatay sa kanyang ama. Sa itaas, naririnig niya ang mabibigat na yabag ng mga botas sa semento. Ang liwanag ng mga flashlight ay tila mga nanunuring mata na pilit siyang hinahanap sa gitna ng kadiliman. Tala, lumabas ka na riyan! Ang sigaw ni Major Aris, ang boses nito ay wala ng bahid ng pagkakaibigan, tanging ang bagsik ng isang mangangaso. Huwag mo nang ituloy ang pagiging martir. Ibigay mo sa amin ang anumang nakita mo. At baka mapag-usapan pa natin ang kaligtasan ng kapatid mo sa Leyte. Isipin mo si Lito, Tala. Gusto mo bang sumunod siya sa tatay niyo? Napatakip ng bibig si Tala upang pigilin ang isang hikbi na puno ng puot. Ginamit nila ang kanyang ama at ngayon, ang kanyang bunsong kapatid naman ang itinatali nila sa kanilang mga maruruming kamay. Ang bawat salita ni Aris ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang sugatang pagkatao. Dahan-dahang kinapanitala ang kanyang bulsa. Doon, naramdaman niya ang isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy, isang golden moment na nagpabalik sa kanya sa mga hapong nagdarasal sila ng kanyang ama bago siya umalis patungong Mindanao. Ang magaspang na butil ng rosaryo ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa armas, kundi sa isang matatag na pananampalataya na ang katotohanan ay hindi kailanman malulunod sa putik. Nang dumaan ang mga yabag ni Aris, dahan-dahang gumapang si Tala palabas ng kanal. Ang bawat galaw niya ay tila isang anino na humahalo sa gabi. Hindi siya maaaring bumalik sa kampo. Hindi siya maaaring humingi ng tulong sa mga awtoridad dahil ang mismong mga awtoridad ang nagnanais na ilibing siya ng buhay. Naglakad siya ng ilang kilometro hanggang sa makarating sa isang maliit na sari-sari store na may lumang telebisyon. Doon, tumigil ang mundo ni Tala sa nakita niyang balita. Isang malaking anomalya ang natuklasan sa NGO na sandigan ng mga asawa. Ang itinalagang pangulo nito, si Lieutenant Tala Magbanua, ay kasalukuyang pinaghahanap ng batas matapos matuklasan ang pagkawala ng mahigit 10 milyong piso na pondo para sa mga byuda ng sundalo. Ayon sa kanyang asawa, ang negosyanteng si Tristan Ilustre,
Matagal na raw may mental instability si Tala dahil sa trauma ng giyera at pagkamatay ng kanyang ama. Kaya naman, humihingi siya ng tulong sa publiko na mahanap ang kanyang asawa para maipagamot ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Tala. Napakatalino ng plano nila. Hindi lang nila siya ginawang magnanakaw, ginawa rin nila siyang baliw. Sa isang iglap, ang kanyang boses ay wala ng halaga. Sino nga ba ang maniniwala sa isang sundalong may trauma at sira ang isip laban sa isang kagalang-galang na pamilya, ilustre at isang general? Ang galing mo, Tristan, bulong ni Tala habang pinagmamasdan ang mukha ng asawa sa screen na nagpapanggap na umiiyak para sa kaligtasan niya. Ginamit mo ang pagmamahal ko para gawin akong bilanggo at ngayon, ginagamit mo ang pagdadalamhati ko para gawin akong baliw. Kinuha ni Tala ang kanyang suot na dog tag at hinawakan ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang metal sa kanyang palad. Sa gitna ng lansangan ng Maynila, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan, tila hinuhugasan nito ang lahat ng takot na natitira sa kanya. Hindi ako baliw, Tristan. Panata niya sa sarili, habang ang bawat patak ng ulan ay tila isang saksi sa kanyang pagbabago. Ngunit sisiguraduhin kong sa oras na matapos ang laban na ito, ikaw ang mawawalan ng katinuan sa bawat ebidensyang isasampal ko sa inyong lahat. Isang misteryosong van ang dahan-dahang huminto sa tabi ni Tala. Bumukas ang pinto nito at isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Hija, pumasok ka na. Alam kong darating ang oras na ito. Si Nanay Isabel, ngunit hindi siya mag-isa. Sa loob ng van ay naroon ang 3 babaeng nakasuot ng itim, mga byuda ng mga sundalo na pinagkaitan ng tulong ng pamilya ilustre. Hindi ka nag-iisa, Tala. Wika ng isang babae habang inaabot ang isang malinis na tuwalya. Ang akala nila ay mga anino lang kami na madaling tapakan. Hindi nila alam. Ang mga aninong tulad namin ang hihila sa kanila pababa sa impyerno. Sa gitna ng panganib, nakatagpo si Tala ng isang hukbong hindi inaasahan, isang hukbo ng mga pusong sugatan na handang lumaban para sa katotohanan. Ngunit bago pa man sila makaalis, isang flash ng asul at pulang ilaw ang bumulaga sa likuran nila. Ang mga checkpoint ay inilatag na sa buong lungsod. Tala, hindi tayo makakalabas ng lungsod, babala ni Nanay Isabel habang tinitingnan ang papalapit na mga pulis. Ang tanging paraan ay ang pumunta sa mismong pugad ng ahas, doon sa lugar na hindi nila aakalaing babalikan mo. Ang aking asawa ay dumaranas ng matinding breakdown dahil sa trauma. Mapanganib siya at pakiusap. Kung makikita niyo siya, huwag kayong lalapit. Tumawag agad sa mga awtoridad para maibalik natin siya sa tamang pangangalaga. Ang tinig ni Tristan na nagmumula sa maliit na radyo sa loob ng van ay tila isang malamig na kutsilyong unti-unting hinihiwa ang huling piraso ng pagkatao ni Tala. Nakaupo siya sa sahig ng sasakyan, yakap ang kanyang mga tuhod habang ang dumi at putik mula sa kanal ay dahan-dahang natutuyo sa kanyang balat. Ang bawat salita ng asawa ay puno ng pag-aalala, isang napakagaling na pagpapanggap na halos mapaniwala, pati ang langit. Ngunit para kay Tala, ito ang pinakamatinding uri ng pagpatay, ang burahin ng kanyang katinuan habang siya ay humihinga pa. Napakawalang hiya niya, bulong ni Nanay Isabel habang hinahaplos ang likod ni Tala. Ginagawa kanyang halimaw sa harap ng buong bansa, Tala. Pero huwag kang mag-alala, ang mga anino ay hindi nakikita sa dilim. Huminto ang van sa isang madilim na eskinita sa likurang bahagi ng mansyon ng mga ilustre. Ito ang maikling karayom ng kapalaran, ang pagbabalik sa mismong impyernong nais niyang takasan. Habang ang mga bintana ng mansyon ay nagniningning sa karangyaan, si Tala ay gumagapang sa ilalim ng mga halaman, pabalik sa silid ng mga katulong na matatagpuan sa pinakasulok ng malawak na lupain.
Sa loob ng maliit at mainit na silid ni Nanay Isabel, nakatagpo si Tala ng isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ito ang kanyang golden moment. Inabutan siya ng isa sa mga byuda, si Aling Presi, ng isang baso ng mainit na tsaa at isang malinis na kamiseta. Walang maraming salita, tanging ang init ng pagkakaibigan na nabuo sa parehong pait ng karanasan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tala na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nakabase sa dugo, kundi sa mga taong handang sumalo sa'yo sa oras ng iyong pagkadapa. Nanay Isabel, bakit niyo ako ibinalik dito? Tanong ni Tala habang pinupunasan ang kanyang mukha. Dahil ito ang tanging tanong lugar na hindi nila aakalain na tataguan mo, Hija. Sagot ng matanda habang binubuksan ang isang lumang cabinet. At dahil dito, sa loob mismo ng bahay na ito, nakatago ang mga dokumentong hindi nila mailabas sa warehouse. May isang vault si Doña Esmeralda sa likod ng kanyang altar. Doon niya itinatago ang tunay na listahan ng mga opisyal na binabayaran nila. Naramdaman ni Tala ang muling pagpintig ng kanyang puso. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Kung makukuha niya ang listahang iyon, hindi lamang sina Tristan at Bella ang babagsak, pati ang mga general na nagtatago sa likod ng kanilang mga bituin ay makakaladkad sa katarungan. Ginamit ni Tala ang kanyang kasanayan sa stealth. Noong hating gabing iyon, habang ang buong mansyon ay natutulog, dahan-dahan siyang lumabas mula sa silid ng mga katulong. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila isang panalangin na huwag maglikha ng anumang tunog. Nang makarating siya sa tapat ng silid ni Doña Esmeralda, narinig niya ang mahinang usapan mula sa loob. Mami, sigurado ka bang hindi tayo matutuntun dito? Ang intelligence unit ay nagsisimula na ring magduda. Boses iyon ni Tristan. Huwag kang tanga, Tristan. Sagot ng matanda. Ang boses ay puno na ng autoridad. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay ko. At si Tala? Sa oras na mahuli siya, sisiguraduhin nating hindi na siya makakapagsalita kailanman. Ang mga dokumento sa altar ay sapat na para burahin ang bawat bakas natin kung kailangang magsakripisyo ng ilan sa ating mga kasosyo. Dahan-dahang pinihit ni Tala ang pinto ng silid dasalan ng Donya na katabi lamang ng silid nito. Doon, sa harap ng isang malaking imahe ng birhen, ay ang altar na nababalot ng mamahaling tela. Kinapanitala ang likod niyon hanggang sa maramdaman niya ang isang maliit na lever. Sa isang marahang pagtulak, bumukas ang isang lihim na vault. Ngunit bago pa man mahawakan ni Tala ang mga dokumento, isang malamig na dulo ng baril ang naramdaman niya sa kanyang sentido. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-basta susuko, Tala. Ang boses ay pamilyar. Hindi kay Tristan, hindi kay Aris. Ito ang boses ng taong pinagkakatiwalaan ni Tala sa loob ng mansyon, ang taong akala niya ay kanyang kakampi. Si Nanay Isabel. Nakatingin ang matanda sa kanya, ang mga mata ay wala ng habag. Tanging ang lamig ng isang taong matagal nang kinain ng sistema ng mga ilustre. Patawad, Hija. Pero mas mahalaga ang kaligtasan ng pamilya ko na hawak ni Doña Esmeralda kaysa sa katarungan mo. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng pagkasa ng baril. Nakatayo si Tala sa harap ng altar. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas, habang ang anino ni Doña Esmeralda ay dahan-dahang lumilitaw mula sa pintuan. May hawak na isang mapang-asar na ngiti. Paano mo lalabanan ng isang kaaway kung ang mismong kamay na nagligtas sa'yo ay siya rin palang maglulubog sa'yo sa hukay? Ang pinakamatinding sugat ay hindi nanggagaling sa bala ng kaaway, kundi sa yakap ng isang taong tinuring mong ina. Ang mga butil ng rosaryo sa paanan ng altar ay tila mga saksi sa panlulumo ni Tala. Habang nararamdaman niya ang malamig na dulo ng baril sa kanyang sentido, hindi ang takot sa kamatayan ang nagpapaiyak sa kanyang puso, kundi ang amoy ng kape at gatas na palaging dala ni Nanay Isabel. Ang amoy ng kaligtasan na ngayon ay naging amoy ng kataksilan. Bakit, Nanay Isabel?
Ang pabulong na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Bakit niyo ito ginagawa? Dahil ang katapatan ay may presyo, Tala. Ang boses ni Doña Esmeralda ang sumagot habang dahan-dahan itong pumasok sa silid dasalan. Suot ang kanyang mahabang sutlang pantulog. Hawak ko ang buhay ng mga apo ni Sabel. Sa mundong ito, ang pag-ibig ay isang karangyaan na hindi kayang bayaran ng mga dukhang katulad nyo. Sabel, ibaba mo na ang baril. Tapos na ang palabas. Dahan-dahang ibinaba ni Nanay Sabel ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Hindi kayang salubungin ang mga mata ni Tala. Sa likuran ng Donya, lumitaw si Tristan at si Bella. Ang huli ay nakasuot ng isang marangyang puting gown, tila nagsusukat na para sa kanilang wedding of the century na gaganapin sa susunod na araw. Look at her, Tristan, ani Bella habang tinitingnan si Tala nang may mapang-uyam ng ngiti. Ang dakilang sundalo nagtatago sa ilalim ng kama ng mga katulong. How pathetic! At kukunin mo pa talaga ang mga files ni Mommy? You really thought you could win? Tala, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Wika ni Tristan. Ang kanyang tono ay puno ng huwad na pag-aalala para sa mga manonood na wala naman doon. Sabi ko na sa'yo, kailangan mo ng tulong medical. Your delusions are getting out of hand. Ngunit dahil mahal pa rin kita bilang asawa, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon na makiisa sa amin. Inilahad ni Bella ang isang kulay pink na tela, isang damit ng abay, isang bridesmaid dress na napakatingkad at puno ng mga ruffles, isang uri ng pananamit na alam nilang kinamumuhian ni Tala. Gusto kong isuot mo ito bukas, Tala. Utos ni Bella. Maglalakad ka sa likuran ko habang papasok ako sa altar. Ipakikita natin sa buong mundo na ang baliw na asawa ni Tristan ay sumusuporta sa bagong kabanata ng buhay niya. Isang maling galaw mo at sisiguraduhin naming ang bawat piraso ng ebidensyang hawak mo ay magiging sanhi ng iyong habambuhay na pagkabilanggo. Naramdaman ni Tala ang tila pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang kaisipang maglalakad siya sa likod ng babaeng nagnakaw ng kanyang asawa at ng pondo para sa kanyang ama, habang suot ang damit na yon ay isang uri ng parusang mas masahol pa sa kamatayan. Ito ang may kling karayom ng kabanatang ito, ang sukdulang pagpapakumbaba na nais nilang danasin na niya. Dinala si Tala sa isang silid sa itaas, isang silid na walang bintana at may matitibay na rehas sa pintuan. Bago siya iwanan, lumapit si Nanay Sabel upang ilapag ang isang tray ng pagkain. Sa isang iglap, habang nakatalikod ang mga gwardya, hinawakan ni Nanay Sabel ang kamay ni Tala ng napakahigpit. Ito ang golden moment. Walang salitang namutawi, ngunit sa higpit ng hawak ng matanda at sa kislap ng luha sa kanyang mga mata, naramdaman ni Tala ang isang mensahe. Isang paghingi ng tawad o isang huling babala. May iniwan si Nanay Sabel sa ilalim ng platito, isang maliit, matulis na piraso ng metal na galing sa sirang rosaryo. Mag-isa sa dilim, tinitigan ni Tala ang damit ng abay na nakasabit sa dingding. Ang kulay nito ay tila isang nanunuyang tawa sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ang kanyang cellphone na himalang hindi nila nakuha at binuksan ang isang huling mensahe na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang larawan ni Lito, ang kanyang kapatid, na nakatali sa isang upuan sa loob ng isang madilim na bodega. Sa ibaba nito ay ang mensahe ni Major Aris, maging mabuting abay ka bukas, Tala. Ang bawat hakbang mo patungong altar ay katumbas ng bawat hininga ng kapatid mo. Niyakap ni Tala ang kanyang sarili. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Bukas ang huling paghuhukom. Bukas, ang pamilya Ilustre ay aakyat sa rurok ng kanilang kapangyarihan habang siya ay nakatakdang maging isang anino na yuyuko sa kanilang karangyaan. Ngunit habang hinahawakan niya ang matulis na metal na iniwan ni Nanay Sabel,
Isang panibagong plano ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Kung nais nilang maging bahagi siya ng kanilang wedding of the century, ibibigay niya sa kanila ang isang palabas na hindi kailanman malilimutan ng buong Pilipinas. Isang kasal na hindi magtatapos sa I do, kundi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Ang rosas na kulay ng damit na ito ay tila dugo ng aking ama na pilit nilang binahira ng pampaganda upang hindi makita ng mundo ang kanilang kasalanan. Nakatitig si Tala sa kulay rosas na gown na nakasabit sa tapat ng kanyang higaan. Ang bawat ruffles at lace nito ay tila mga nanunuya na tawa ni Bella, isang simbolo ng kanyang pagkatalo at pagkakabilanggo. Sa labas ng silid, naririnig niya ang mga yabag ng mga gwardya at ang abalang paghahanda ng mga tauhan para sa kasal bukas. Ngunit sa loob ng madilim na kwartong ito, ang bawat segundo ay tila isang dantaon ng paghihirap. Kinuha ni Tala ang matulis na piraso ng metal na iniwan ni Nanay Isabel sa ilalim ng kanyang platito. Hindi ito basta-bastang bakal, ito ay ang matalim na bahagi ng isang industrial grade na file folder clipper. Sinimulan niyang kaskasin ang ilalim ng sahig sa sulok kung saan ang semento ay medyo marupok na. Ang bawat kaskas ay tila isang tibok ng kanyang puso. Puno ng pag-asa, ngunit puno rin ng kaba. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, hindi ang galit ang nagpapatakbo sa kanyang mga kamay, kundi ang alaala ng kanyang ama na nagtuturo sa kanya kung paano mag-ayos ng mga sirang kagamitan sa Leyte. Walang bagay na hindi naaayos, Tala, basta't alam mo kung nasaan ang lamat. Ang boses ng ama ay tila bumubulong sa kanyang pandinig. Ang paggawa niya ng paraan upang makatakas ay hindi lamang isang misyong militar. Ito ay isang huling pagpupugay sa karunungang iniwan ng kanyang ama. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay bumukas ang isang maliit na siwang. Doon, nakatago ang isang lumang satellite phone na pag-aari ni Nanay Isabel, isang kagamitang hindi madaling matrace ng mga signal jammer ni na Tristan. Mabilis siyang nagdial ng isang numero. "Boggs, nakikinig ka ba?" Bulong ni Tala, ang kanyang hininga ay halos hindi naririnig. "Mista! Salamat sa Diyos, akala ko ay wala na kaming balita sa'yo." Ang sagot ni Boggs sa kabilang linya, ang boses ay puno ng relief. "Nakuha na namin ang kopya ng mga bank transfer ni Bella patungo sa mga offshore accounts sa Cayman Islands. Selyado na ang warrant, Tala. Ngunit kailangan namin ang mismong physical ledger na hawak ni Doña Esmeralda para masiguradong hindi sila makakatakas sa harap ng hukom." "Nasa loob ako, Boggs," sagot ni Tala habang tinitingnan ang damit ng abay. "Bukas sa mismong kasal, isusuot ko ang damit na ito. Iyon ang magiging camouflage ko. Magiging abay ako sa harap ng lahat. Ngunit sa ilalim ng damit na ito, dala ko ang bawat ebidensyang magpapabagsak sa kanila. Ihanda niyo ang team. Huwag kayong kikilos hanggat hindi ko ibinibigay ang hudyat sa gitna ng misa." Bago pa man makasagot si Boggs, narinig ni Tala ang pagbukas ng pinto. Mabilis niyang itinago ang telepono sa ilalim ng sahig at muling isinara ang siwang. Pumasok si Nanay Isabel. May 2 piraso ng tela, isang panahi at ang belo ni Bella na kailangang ayusin. "Hija, kailangan mo itong makita," pabulong na wika ni Nanay Isabel. Inilahad niya ang belo at sa loob ng tahi niyon, naramdaman ni Tala ang isang matigas na bagay. Isang USB drive. Iyan ang listahan ng mga accounts na nakuha ko sa vault ni Doña Esmeralda bago niya ako nahuli. Hindi niya alam na nailipat ko na ang data. "Tala, iligtas mo ang pamilya ko. Iligtas mo ang iyong sarili." Niyakap ni Tala ang matanda. Ito ang tunay na ugnayan ng 2 pusong parehong biktima ng kasamaan ng mga ilustre. Ang USB drive na ito, ang huling piraso ng puzzle. Ang warrant ay selyado na, ang ebidensya ay nasa kamay na niya,
at ang katarungan ay naghihintay na lamang sa tamang sandali. Huwag kang mag-alala, Nanay Isabel. Panata ni Tala habang hinahaplos ang belo na magiging mitya ng pagbagsak ni Bella. Bukas, ang bilong ito ang magiging gapos na magdadala sa kanila sa likod ng mga rehas. Ngunit bago lumabas si Nanay Isabel, huminto siya at lumingon kay Tala na may takot sa mga mata. May isa pa, Tala. Narinig kong nag-uusap sina Tristan at Major Aris. Balak nilang itapon si Lito sa dagat pagkatapos ng misa, anuman ang mangyari. Wala silang balak na palayain ang kapatid mo. Naramdaman ni Tala ang tila paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat hakbang niya para sa katarungan ay nakataya sa bawat hininga ng kanyang kapatid. Ang oras ay hindi na niya kakampi. Kailangan niyang maging mas mabilis, mas matalino, at mas tuso kaysa sa mga ahas na nakapaligid sa kanya. Habang ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa maliit na siwang ng kanyang silid, tiningnan muli ni Tala ang rosas na damit. Bukas, sa harap ng Diyos at ng tao, ang rosas na ito ay magiging kulay ng tagumpay o ang huling kulay na makikita niya bago ang kanyang kamatayan. Ayusin mo ang iyong mukha, Tala. Hindi dapat makita ng mga bisita ang pait sa iyong mga mata habang pinapanood mo ang pagpapakasal ko sa babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Isang maling tingin, isang maling galaw, at ang kapatid mo sa Leyte ang magbabayad ng iyong katigasan ng ulo. Ang tinig ni Tristan ay parang isang malamig na hangin galing sa kailayaman ng libingan habang tinitingnan niya si Tala sa harap ng salamin. Nakasuot na si Tala ng kulay rosas na damit ng abi. Ang sutla ng tela ay tila humaplos sa kanyang balat sa paraang nakakasulasok. Isang kulay na sumisimbolo sa pag-ibig at kasiyahan, ngunit para sa kanya ay kulay ng isang masamang panaginip. Habang inaayos ni Tristan ang kanyang mamahaling tuxedo, tila wala itong pakialam na ang asawang kasalukuyan pa niyang pinagkakaitan ng kalayaan ay naroon sa kanyang tabi. Pinagmamasdan ang kanyang paghahanda sa pagtataksil. Kinuha ni Tristan ang kanyang cellphone at ipinakita kay Tala ang isang live feed. Doon, nakita niya si Lito. Ang kanyang bunsong kapatid ay nakaupo sa isang sementadong sahig, nakatali ang mga kamay at paa, habang may isang lalaking nakatayo sa likuran nito na may hawak na baril. Ang bawat paghinga ni Lito ay puno ng takot. At ang bawat hikbi nito ay tila isang kutsilyong humihiwa sa katinuan ni Tala. Tingnan mo siyang mabuti, Tala. Bulong ni Tristan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason sa pandinig ni Tala. Isang senyas ko lang sa aking tauhan. At ang anibersaryo ng kamatayan ng tatay niyo ay magiging anibersaryo rin ng pagkamatay ng kapatid mo. Be a good bridesmaid. Smile for the cameras. And most importantly, stay in your place. Nang lumabas si Tristan, naiwan si Tala na nakatitig sa sarili niyang refleksyon. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na dahan-dahang nawawala ng liwanag. Ito ang maikling karayom ng dapit hapong ito. Ang makita ang kanyang huling natitirang pamilya na naging bihag ng kanyang sariling asawa. Naramdaman ni Tala ang tila pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat pader ng mansyong ito ay tila dahan-dahang gumigipit sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang isang maliit na larawan mula sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang kanyang golden moment. Larawan ito ng kanyang ama. Noong ito ay malakas pa, buhat-buhat si Lito habang nakatanaw sila sa dagat ng Leyte. Hinaplos ni Tala ang mukha ng ama sa larawan at doon niya naramdaman ang isang kakaibang init. Hindi ito init ng galit, kundi init ng isang panunumpa. Sa kabila ng bawat pananakot, sa kabila ng bawat pasakit, siya pa rin ang Lieutenant Tala Magbanua. Ang isang sundalo ay hindi sumusuko sa gitna ng labanan, lalo na kung ang buhay ng kanyang minamahal ang nakataya. Inilabas niya ang USB drive na ibinigay ni Nanay Isabel at itinago ito sa loob ng lining
ng kanyang kulay rosas na gown malapit sa kanyang puso. Ang bigat ng drive na yon ay nagsisilbing angkla niya sa realidad. Ang katotohanang hawak na niya ang lahat ng kailangan upang mapabagsak ang mga ilustre. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nakarinig si Tala ng isang mahinang kalansing sa kanyang bintana. Isang ibon ang dumapo sa rehas, tila may dalang mensahe mula sa kalawakan. Ngunit hindi ang ibon ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang isang maliit na papel na nakasingit sa pagitan ng mga rehas. Mabilis niya itong kinuha at binasa. Ang mga anghel ay nakabantay sa Leyte. Magtiwala ka sa hudyat. Hindi sulat ni Bogs ang naroon. Hindi rin ito sulat ni Nanay Isabel. Ang sulat kamay ay pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi nakikita. Isang bagong sulid ng misteryo ang dahan-dahang humahabi sa kanyang kapalaran. Sino ang taong ito na alam ang kinaroroonan ni Nilito? Sino ang lihim na kakampi na kayang pasukin ang bakuran ng mga ilustre? Gabi na sa mansyon, ngunit walang sino man ang natutulog. Ang bawat sulok ay puno ng tensyon at paghahanda para sa bukas na tinatawag nilang araw ng tagumpay. Para kay Tala, ito ang gabing huling magiging anino siya sa bahay na ito. Inayos niya ang kanyang higaan, tila naghahanda para sa isang mahimbing na tulog, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng bawat detalye ng kanyang gagawin sa loob ng katedral. Ang bawat hakbang patungong altar ay kailangang maging perpekto. Ang bawat segundong lilipas ay kailangang kalkulado. Habang tumatama ang liwanag ng buwan sa kanyang mukha, isinara ni Tala ang kanyang mga mata. Hindi siya natutulog, siya ay nagdarasal. Nagdarasal siya hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa katapangan na harapin ang bawat demonyong nakasuot ng barong at gown bukas. Tay, patnubayan niyo po ako. Pabulong na panalangin ni Tala. Bukas, ang katarungan ay hindi nahihingi ng pahintulot. Ito ay darating ng may kasamang bagyo. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa silid ni Doña Esmeralda. Ang tunog ng mga mabilis na yabag ng mga gwardya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. May nangyaring hindi inaasahan. Naramdaman ni Tala ang tila paghinto ng pintig ng kanyang puso. Nawawala ang physical ledger ni Doña Esmeralda. Ang lihim na vault ay bukas at ang hinala ay dahan-dahang bumabaling sa kinaroroonan ni Tala. Ang bawat segundo ay naging isang karera laban sa kamatayan. Makakarating pa ba siya sa katedral bukas o ang gabi na ito ang magiging huling sandali ng kanyang buhay? Ang tunog ng batingaw ng katedral ay hindi tunog ng pag-iisang dibdib, kundi ang hudyat ng huling paghuhukom para sa mga kaluluwang nabubuhay sa kasinungalingan. Ang umaga ng kasal ay nababalot ng isang makapal na hamog. Tila ang langit mismo ay tumatangging saksihan ang maruming pagpapanata ni na Tristan at Bella. Sa loob ng silid kung saan binibihisan si Tala, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Pinilit siyang isuot ang kulay rosas na damit ng abay. Habang hinihigpitan ni Bella ang sinturon ng gown ni Tala, tila ito ay isang sakal na unti-unting pumapatay sa kanyang huling pag-asa. Perfect! Nanunuyang wika ni Bella habang tinitingnan ang refleksyon ni Tala sa salamin. Bagay na bagay sa iyo ang kulay ng pagkatalo, Tala. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng misa, papayagan naming bisitahin mo si Lito. Sa kulungan man o sa sementeryo. Isang malamig na ngiti lamang ang itinugon ni Tala. Sa ilalim ng kanyang kulay rosas na gown, malapit sa kanyang hita, ay nakatali ang USB drive at ang satellite phone. Ito ang kanyang maikling karayom. Ang matalim na katotohanang nakatago sa ilalim ng huwad na karangyaan. Sa loob ng Manila Cathedral, ang bawat upuan ay puno ng mga makapangyarihang tao sa bansa. Mga opisyal na nakasuot ng barong na tila kasing puti ng kanilang mga budhi at mga donya na nagkikinangan sa mga alahas na galing sa dugo ng mahihirap. Si Tristan ay nakatayo sa harap ng altar, tila isang hari na naghihintay sa kanyang reyna. Si Doña Esmeralda
ay nasa unang hanay, hawak ang kanyang rosaryo. Tila nagdarasal para sa tagumpay ng kanilang kasamaan. Nagsimula ang martsa. Ang musika ay maringal. Ang bawat nota ay pumupuno sa katedral ng isang mapagkunwaring kabanalan. Naglalakad si Tala sa likuran ni Bella. Ang bawat hakbang niya ay tila paglapit sa sarili niyang bitayan. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pag-vibrate ng satellite phone sa kanyang hita. 3 maikling vibration, ang hudyat ni Boggs. Ligtas na si Lito. Nang makarating sila sa altar, ang pari ay nagsimulang magsalita. Dumating ang sandali na pinakahihintay ng lahat. Ang tanong na babago sa lahat. Kung sino man ang may malakas na dahilan upang pigilan ang kasalang ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa katedral. Ngunit bago pa man makapagpatuloy ang pari, isang marahas na pagtulak sa malaking pinto ng simbahan ang lumikha ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw hanggang sa kisame. Ang liwanag mula sa labas ay tila sumabog sa loob ng madilim na katedral. Tumalikod ang lahat. Doon, sa gitna ng pintuan, ay nakatayo ang isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng itim na uniforme. Ang Anti-Money Laundering Task Force at mga federal investigators. At sa gitna nila ay ang isang babaeng hindi nila inaasahan. Ito ang golden moment ni Tala. Hindi siya ang babaeng nakasuot ng rosas na gown na nakatayo sa altar. Ang babaeng nasa pintuan ay si Lieutenant Tala Magbanua. Suot ang kanyang full military regalia, ang kanyang camouflage na may mga medalya ng katapangan, ang kanyang sombrero na may sagisag ng republika. Ang Tala na nasa altar ay dahan-dahang humakbang palayo. Hinubad ang kanyang kulay rosas na gown sa harap ng lahat at isiniwalat ang kanyang uniformeng militar na suot niya pala sa ilalim nito sa simula pa lang. I object. Ang boses ni Tala ay hindi sumigaw. Ngunit ito ay tila isang dagundong ng kulog na yumanig sa bawat pundasyon ng katedral. Lumapit si Tala sa altar. Ang bawat tunog ng kanyang botas sa marmol na sahig ay tila isang hatol. Sa likuran niya, ang malaking projector screen na dapat ay magpapakita ng same-day edit ng kasal ni Tristan at Bella ay biglang nagbago. Hindi mga larawan ng pag-ibig ang lumabas, kundi mga dokumento ng offshore accounts, mga larawan ng bodega ng ilegal na gamot, at ang boses ni General Virgil na nag-uutos ng pagpatay sa kanyang ama. Tristan Ilustre, Bella Valderrama, at Doña Esmeralda Ilustre, wika ni Tala habang itinataas ang kanyang warrant of arrest. Inaresto kayo sa mga kasong plunder, money laundering at murder. Ang altar na ito ay hindi magiging saksi ng inyong pag-iisang dibdib, kundi ng inyong huling pagluhod sa harap ng batas. Namilog ang mga mata ni Tristan, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sinubukan ni Bella na tumakas, ngunit hinarang siya ng mga tauhan ni Boggs. Si Doña Esmeralda ay napakapit sa kanyang dibdib, ang kanyang rosaryo ay nalaglag, at nagkawatak-watak sa sahig. Tila ang kanyang mga kasalanan ay hindi na kayang itago ng anumang dasal. Walang hiya ka, Tala! Sigaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Anong ebidensya ang mayroon ka? Lahat ng yan ay gawa-gawa mo lang dahil sa trauma mo. Ang trauma ko, Tristan, ang nagturo sa akin na huwag kailanman magtiwala sa isang ahas. Sagot ni Tala nang may matalim na titig. Ang bawat sentimong ninakaw nyo, ang bawat buhay na kinuha nyo, ay nakasulat sa bawat pixel ng screen na yan. Hindi ako baliw, Tristan. Ako ang bangungot na binaliwala mo. Habang pinaliligiran sila ng mga awtoridad, isang putok ng baril ang narinig mula sa labas. Ang mga tauhan ni General Virgil ay dumating para iligtas ang kanilang mga kasosyo. Ang katedral na naging simbolo ng kabanalan ay biglang naging isang battleground. Niyakap ni Tala ang kanyang sarili sa likod ng isang poste. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Nakita niya si Major Aris sa labas. May hawak na sniper rifle
at nakatutok ang laser sa kanyang dibdib. Lito, bulong ni Tala, habang tinitingnan ng isang aninong papalapit sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Iputok mo ang baril, Aris. Ipakita mo sa buong katedral na ito na ang bawat butil ng karangalang itinuro mo sa akin ay isa lamang palang malaking kasinungalingan. Nakatayo si Tala sa gitna ng altar. Ang pulang tuldok ng laser mula sa sniper rifle ni Major Aris ay tila isang nagbabagang uling sa tapat ng kanyang puso. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagtago. Sa paligid niya, ang mga bisita ay nagkakagulo. Ang tunog ng mga nababasag na florera at ang marahas na paggalaw ng mga tao ay tila isang malabong ingay sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang anino ng lalaking itinuring niyang kuya na ngayon ay nakaturo sa kanyang buhay. "Huwag mo akong subukan, Tala." Ang sigaw ni Aris mula sa itaas na palapag ng simbahan. "Ibigay mo ang USB drive na yan at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ni Lito." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Nandito na ang mga tauhan ng NBI, Aris. Ang bawat sulok ng katedral na ito ay pinalilibutan na ng mga totoong sundalo ng bayan. Hindi mo na ako matatakot. Ang takot ko ay nabaon na kasabay ng tatay ko sa Leyte. Sa gitna ng tensyon, nakita ni Tala si Tristan na gumagapang sa ilalim ng mga upuan, pilit na inililigtas ang sarili habang iniwan ang kanyang ina at ang kanyang bagong ikakasal. Ito ang maikling karayom ng sandaling ito. Ang makita ang sukdulang kaduwagan ng lalaking dati ay itinuring niyang bayani. Si Bella naman ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang puting gown ay marumi na at ang kanyang mga mamahaling alahas ay nagkalat habang pilit siyang hinahawakan ng mga babaeng biyuda na kasama ni Nanay Isabel. "Bitawan niyo ako, mga basura kayo. Hindi niyo alam kung magkano ang suot ko." Ang tili ni Bella, ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang bawat sigaw niya ay tila isang desperadong tunog ng isang taong nawalan na ng kapangyarihan. Biglang bumukas ang pintuan sa gilid ng altar at lumabas si Boggs, kasama ang isang batang lalaki na luhaan ngunit ligtas. Si Lito. Nang magtama ang mga mata ni Tala at Lito, tila gumuho ang huling pader ng pagpipigil sa dibdib ni Tala. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng barilan at gulo, ang pagkakita sa kanyang kapatid na humihinga at ligtas ang tanging tagumpay na mahalaga sa kanya. "Ate!" Ang sigaw ni Lito habang tumatakbo patungo kay Tala. Nang makitang ligtas na ang kapatid, mabilis na kumilos si Tala. Sa isang iglap, bago pa man makakalabit ni Aris ang mitsa, mabilis na sumabog ang mga flashbang na inilatag ni Boggs sa itaas. Ang katedral ay napuno ng nakabubulag na liwanag. Hindi putok ng baril ang narinig, kundi ang tunog ng pagbagsak ng mga armas sa sahig. Nasukol si Aris, nasukol si General Vergel sa labas ng simbahan, at dito sa loob, ang pamilya Ilustre ay dahan-dahang kinakaladkad ng mga awtoridad. "Tala, pakiusap. Pag-usapan natin ito." Ang pagmamakaawa ni Tristan habang pinupusasan siya. "Asawa mo pa rin ako. Maari nating simulan uli. Ang pera, ibabalik ko ang lahat." Lumapit si Tala kay Tristan. Tinitigan niya ito ng matagal, tila tinitingnan ng isang estranghero na kailanman ay hindi niya nakilala. "Ang pera ay mababayaran mo, Tristan. Pero ang huling hininga ng tatay ko na ninakaw niyo, ang dangal ko na tinapakan niyo, iyon ang kailanman ay hindi niyo na mababawi." Kinuha ni Tala ang kanyang singsing sa kasal, ang huling simbolo ng kanyang pagkaalipin, at dahan-dahan itong inilaglag sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa marmol ay tila isang malakas na tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Nakita niya si Doña Esmeralda, nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang pinagmamasdan ang pagguho ng kanyang kaharian. Ang dangal ng pamilya na palagi niyang sinasabi ay naging isang madilim na batik sa kasaysayan ng bansa. Ang katarungan ay hindi dumating sa paraang nais ni Tala, ngunit dumating ito sa paraang nararapat sa kanila.
Habang inilalabas ang mga bilanggo, tumayo si Tala sa tapat ng altar. Ang batingaw ng simbahan ay muling tumunog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang kasal. Ito ay para sa isang bagong simula. Niyakap ni Tala si Lito ng napakahigpit. Ang kanyang uniforme ay nabasa ng mga luha ng kapatid. Tumingala siya sa malaking krus sa itaas at bumulong. Tay, tapos na po. Malaya na tayo. Nakalabas na sila ng katedral at ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Tala. Ang hangin ay may amoy ng kalayaan at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Tala na ang kanyang puso ay hindi na mabigat. Ang bawat sugat ay nagsisimula na ring maghilom at ang bawat luhang pumatak ay naging mga butil ng pag-asa. Ngunit sa malayo, sa gitna ng karamihan, may isang aninong nakamasid. Isang misteryosong lalaki na may hawak na isang puting sobre. Hindi pa tapos ang lahat ng lihim, ngunit para kay Tala, ang pinakamahalagang laban ay naipanalo na niya. Ang bawat alon na humahalik sa pampasig ng Leyte ay tila isang marahang bulong ng pasasalamat mula sa kalikasan. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga ilustre sa Manila Cathedral. At sa wakas, ang hangin na nilalanghap ni Tala ay wala ng amoy ng pulbura o lason ng pagtataksil. Nakatayo si Tala sa tapat ng puntod ng kanyang ama na ngayon ay napalilibutan na ng mga sariwang bulaklak at lunti ang damo. Hindi na siya nakasuot ng uniforme, suot niya ang isang payak na puting damit na sumasabay sa ihip ng preskong hangin. Sa tabi niya ay si Lito na ngayon ay masigla na at naghahanda na para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Tay, maayos na ang lahat, pabulong na wika ni Tala habang hinahaplos ang marmol na lapida. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay naibalik na sa mga biyuda at sa mga pamilyang pinagkaitan nila ng tulong. Ang tala ng Pag-asa Foundation ay nakatayo na rin, Tay. Marami na tayong natutulungan na mga kababaihang dumanas ng higit pa sa dinanas ko. Hindi nagtagal, lumapit si Nanay Isabel na may dalang basket ng mga prutas. Malaya na rin ang matanda at sa tulong ni Tala, nakapagsimula siyang muli kasama ang kanyang mga apo sa isang tahimik na bahagi ng probinsya. Ang bawat ngiti ni Nanay Isabel ay tila isang pambura sa lahat ng sakit na naranasan nila sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Hija, may balita mula sa Maynila. Wika ni Nanay Isabel sa mahinahong tono. Hinatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo si Tristan at ang general. Si Doña Esmeralda naman ay nananatili sa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip dahil hindi na kinaya ng kanyang katinuan ang pagkawala ng lahat ng kanyang yaman at dangal. Si Bella, iniwan na siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan at ngayon ay nahaharap sa napakaraming kaso ng estafa. Tumingin si Tala sa malawak na asul na dagat. Noong una, akala niya ay kailangan niyang makita ang kanilang pagdurusa upang maging payapa ang kanyang puso. Ngunit napagtanto niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagbangon ng sariling kaluluwa. Napatawad mo na ba sila, ate? Tanong ni Lito habang nakatingin sa kapatid. Huminga ng malalim si Tala. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang kanilang ginawa, Lito. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na hindi na sila ang may hawak ng aking kaligayahan. Malaya na ako sa kanilang galit at iyon ang pinakamahalaga. Ito ang golden moment ng kanyang bagong buhay. Sa gitna ng payapang hapon, nakita ni Tala ang isang lalaking naglalakad sa dalampasigan. Ito ang misteryosong lalaki na nagbigay ng hudyat sa kanya noon. Isang dating kasamahan sa serbisyo na matagal nang nagmamasid sa kanya ng may paghanga. Hindi kailangan ng mabilis ang romansa. Sapat na ang isang marahang pagtango at isang pangako ng pagkakaibigan na dahan-dahang namumukadkad sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kwento ni Tala
ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat madilim na gabi, may isang bituing mananatiling nagniningning. Ang katarungan ay maaring maging mabagal, ngunit sa tamang oras, ito ay darating na parang isang malinis na agos na huhugas sa bawat dumi ng nakaraan. Habang naglalakad si Tala palayo sa sementeryo, hawak ang kamay ni Lito. Alam niyang ang kanyang ama ay nakangiti mula sa kabilang buhay. Hindi na siya ang asawang biktima, hindi na siya ang sundalong sugatan. Siya si Tala Magbanua, isang babaeng buo, malaya at punong-puno ng pag-asa. Siya si Tala Magbanua, isang babaeng buo, malaya at punong-puno ng pag-asa. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita sa kwento ni Tala, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot, lalo na sa bahagi kung saan hinarap niya ang pagpanaw ng kanyang ama nang mag-isa sa gitna ng kataksilan. Ang bawat luhang inilarawan ko sa inyo ay tila mga luhang hango sa sarili kong damdamin at sa katotohanan ng buhay. Ang kwentong ito ay hango sa mga anino ng realidad na madalas nating hindi napapansin. Ang mga sakripisyo ng mga kababaihang nanatiling matatag sa gitna ng unos at ang bigat ng mga tanikalang dulot ng maling pag-ibig. Nais kong ipaalala sa inyo na ang ating mga sugat, gaano man ito kalalim, ay tila mga butil na itinanim sa dilim. Masakit man ang pagkabaon sa lupa. Ito naman ang magiging ugat ng ating muling pagsilang at paglago tungo sa liwanag ng bagong umaga. Sa pagtatapos ng ating pagsasama, nais kong mag-iwan ng isang tanong na maaari ninyong pag-isipan. Sa gitna ng matinding pagkakasala sa iyo ng taong pinakamahal mo, kaya mo rin bang magpatawad upang palayain ang iyong sarili tulad ni Tala? O naniniwala ka ba na ang katarungan ng batas ay sapat na upang hilumin ang lahat ng sugat ng nakaraan? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating munting handog. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong puso, pakiusap na mag-iwan ng inyong mga saloobin sa komento. I-like ang video na ito at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa bawat karakter at bawat pahinang ating binubuo. Hanggang sa muling pagsikat ng araw at sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.